Sa madaling salita, ang nangyari ngayon is papunta pa lang tayo sa exciting part, no? That's the best way, no? Of course, marami mga advance mag-isip diyan, but I think ito na talaga, no? Papunta na tayo sa exciting part. Obviously, dahil malapit ng election at next month, no, early October, magkakaroon ng magkakaalaman na kung sino tatakbo sa Senado. Totoo ba na 3 Duterte ang tatakbo? Sinong totoong opposition? Kasi ang daming opposition. Meron yung Makabayan Bloc nila Congressman Franz Castro, meron yung liberal opposition, progressive opposition ni Riza Ontiveros with sila Bam Aquino, and then mga Duterte din nagpo-position bilang opposition. So medyo magulo-gulo yan. Of course, yung pinaka talagang bardagulan, kung to be honest about this, is yung laban ng mga Duterte at Marcoses, or at least President BBM at First Family, no? At para sa akin, ito yung divorce na, alam mo, may nakita kang couple at alam mo hindi yan tatagal. Alam mo yung mga ganun. So, matagal ko sinasabi yan. Actually, kung titignan ng tao, 2021 pa lang, may sinulat tayo sa Nikkei Asia sa Japan to, no? International publication, kung saan sinabi ko mag-aaway talaga tong dalawang malaking pamilya na to. Dahil para sila, gusto nila yung Malacanang. Of course, si Digong gusto niya anak niya susunod, or dati si Bongo. At habang mga Marcoses naman gusto bumalik. Now, for tactical reasons, nagsama sila ng election kasi kalaban nila pareho yung si Leni Robredo. Pero nung natalo ng mga opposition at medyo umalis na sa politika, at least temporarily, social activism na lang, nagle-lecture, yung iba nagta-travel vlog na lang. Etong dalawa, tayo na lang pala natira eh. Sila na nag-aaway. At of course, marami silang pwedeng pag-awayan. Sa isang banda, pwede mo sabihin na siguro ang nangyari dito is false expectation. No? Kasi akala ng mga Dutertes, President Duterte was very clear. Nung election pa lang sabi niya, eto si BBM, ano yan, spoiled brat yan, mahina yan. So siguro akala ng iba, pag si BBM president, ang tunay na presidente, the power behind the throne, ay mga Dutertes pa rin, in the person of Sara Duterte at the Duterte family among others. Kasi sa tingin nila, sila yung nagpanalo at nagpabalik, no? Dun sa mga Marcos. Pero the moment na naging presidente si Marcos, may sariling pag-iisip at tanya. Tsaka mga Marcos is OG mga yan. Hindi yan na papayag na maging puppet lang. So immediately nakita natin, di binigay kay Sara yung Department of National Defense. Yun ang hindi Sara, hindi kanya. And then nung first State of the Nation address, nagalit si Quiboloy doon sa SNI. Dahil sabi niya, bakit hindi pinag-usapan ng federalismo? Bakit hindi pinag-usapan yung mga yung issue ng NPA, komunismo, war on drugs? Because iba yung pag-iisip ni Marcos. So doon pala makikita mo, no, pinaka-first na pa lang ni BBM, makikita mo na magkakaroon talaga ng hidwaan itong dalawa na yan. At of course, earlier this year, nung nag-speak si Digong at sinabi niya na in-accuse niya si President Marcos of having certain personal frailties, to put it nicely, di ba? At yung away ng fentanyl versus pulveron, mga ganyan. And then President Duterte saying na pwede maghiwalay ang Mindanao. And then eventually si Sara umalis na rin sa kabinete dahil ba't yung First Lady napasalita na. Sabi na, hindi ko nagustuhan yung batshot ako dyan. Di ba? Yun ang sinabi niya nung si Sara tawa. Nung may sinasabi yung tatay niya laban kay BBM. Alam na natin papunta na saan to. Ang question lang dito, kung magkakaroon ng explosive moment bago mag-election next year or hindi. And pagdating sa explosive moment, yung isang binabantayan natin is International Criminal Court. Mag-i-issue ba ito ng blue notice or red notice? Pwede natin pag-usapan. At kung nag-issue ng warrant of arrest ang ICC, implement pa ni BBM yan. Pangalawa, yung Quadcom, yung 4 na komite sa Kongreso na inaakusa or in-investigate yung allegations na sangkot yung ibang Duterte family members dito sa mga illegal activities. Tignan natin saan papunta ito. Not to mention, of course, ito yung mga investigation din dun sa confidential fund ni Sara Duterte at hidwaan ni Sara Duterte at ang Kongreso, no? O ukol dun sa kanyang budget this year.